Kabanata 1006. Sa panlabas, si Master Yi ay mukhang mahinahon na humarap sa sitwasyon, ngunit sa loob, ang mga alon ng pagkabigla ay sumasabog na. Nakayanan ng batang ito ang kanyang daan-daang galaw, at hindi nagpakita ng senyales ng panghihina. Sa kanyang daang taon, nakaharap niya ang hindi mabilang na mga labanan at natalo ang hindi mabilang na mga eksperto. Ito ang unang pagkakataon na bigla siyang hindi sigurado. Sa sandaling ito, isang ideya ang sumagi sa kanya. May hindi tama. Siguradong nagpapanggap ang kabataang ito. Dapat ay malapit na siya sa kanyang limitasyon, at nagpapanggap lamang na kalmado sa puntong ito. Sa pag-iisip na ito, pinigilan ni Master Yi ang kanyang paggalaw at walang pakialam na nagsalita, "Bata, aminin mo na ngayon ang iyong pagkatalo, at hindi kita sasaktan." Master Yi, napakayabang mo, hindi na kailangan ng ganoong kabaitan. Napabuntong hininga si Elaine Liu, walang ibang hinihiling kundi makita si Lito na pailay kaagad. Master He shook his head. Hindi pa ako nakakita ng ganitong tao, sa murang edad, na may ganitong pambihirang kakayahan. Sa tingin ko siya ay isang potensyal na powerhouse, kaya hindi ko nais na saktan siya. Si Elder Liu ay sumang-ayon, "Guro, pinahahalagahan mo ang mga talento, ngunit natatakot ako na baka hindi pahalagahan ng iba ang iyong kabaitan at baliwalain ito." Si Master He ay nakatayo sa bubong, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang likuran, ang kanyang puting kasuotan ay lumilipad sa hangin. Mukha siyang Diyos, nakatingin kay Lito, na parang naghihintay ng sagot niya. Hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at sumagot, "Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, ipagpatuloy natin ang laban." Interesting. Nakaramdam si Master He ng pagkabalisa at ginamit ang discarding ito. Haha, pero hindi siya maloloko nito. Ang mga salita ni Lito ay naging sanhi ng pagdilim ng galit ni Master He sa mukha, tulad ng inaasahan, wala kang pagpapahalaga sa kabaitan, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Palihim na iniipon ang kanyang lakas, isang asul na halo ang lumitaw sa kanyang katawan, na agad na napalitan ng hindi mabilang na mga blade ng liwanag, na bumaril patungo kay Lito. Ice Rain Blue Blade, pumatay ng walang dugo. Nang makita ang hakbang na ito, nagbago ang mukha ni Old Master Liu, ito ang isa sa mga ultimate technique ni Master He. Nang marinig ito, labis na nasasabik si Elaine, ikinaway ang kanyang mga braso at sinabing, "Go, Master." Turuan ng batang ito ng leksyon. Gayunpaman, hindi gaanong natuwa si Old Master Liu sa kanyang tabi. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ng kanyang lolo, curious na nagtanong si Elaine, "Lolo, bakit ka nakasimangot?" Master na ilabas na ni Master He ang kanyang ultimate move. Tiyak na tatalunan niya ang batang ito sa isang sorry. Walang isip. Bumulong si Old Master Liu, ang katotohanan na pinilit ng batang ito si Master He na gamitin ang kanyang ultimate technique, nangangahulugan na ang kanyang kapangyarihan ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala ko. So ano? Hanggat inaalis siya ni Master He, wala nang banta pa. Casual na nagkibit balikat si Elaine. Nang marinig ito, sumagot si Old Master Liu, si Master He, na kilala bilang dating Holy Master, ay tiyak na haharapin ang batang ito ng madali. Nang matapos siyang magsalita, biglang nagtaas ng kamay si Lito patungo sa itaas. Ang kanyang katawan ay nababalot ng isang gintong halo, na parang isang proteksyon na kalasag. Sa sandaling iyon, hindi mabilang na asul na talim ng liwanag ang lumubog sa kanya, na naging dahilan upang hindi siya makita. Tuwang-tuwang pumalakpak si Elaine, sumisigaw, "Mabuti, malamang na naging porcupine ang batang ito." Talagang tinutupad ni Master He ang kanyang reputasyon bilang isang kilalang tao sa mundo ng martial arts. Habang nagsasalita siya, sa isang biglaang pagsabog, ang mga bughaw na talim ng liwanag sa paligid ni Lito ay sumabog, at siya ay muling lumitaw, ganap na hindi nasaktan. Nang makita ito, nagbago ang mukha ng lahat. Lalo na, si Master He. Ang kanyang mukha ay naging sobrang hindi magandang tingnan, lihim na nag-iisip, paano ito posible? Ito ang aking trumpo. Habang sinisisi pa rin niya ang sarili, sa sumunod na segundo, isang figure ang bumungad sa kanya. So what if it's a trump card? Kunin mo ang suntok ko. Ungol ni Lito, sumuntok kay Master He. Boom! Kasabay ng malakas na ingay, gumuho ang kalahati ng malaking bahay. Gumapang si Master He mula sa mga durog na bato, natatakpan ng alikabok, patuloy na umuubo. I give up. I give up. Si Master He ay patuloy niyang winuwagayway ang kanyang mga kamay, tinatakpan ang kanyang dumudugong ilong. Sa gilid, ang mga mukha ni Old Liu at Elaine Liu ay mas pangit kaysa sa kung kumain lang sila ng putik. Si Lito ay hindi masyadong nag-abala kay Master He, sa halip, humarap siya kay Old Liu. Bahagya pa siyang nakakagawa ng ilang hakbang nang bumagsak ang matandang Liu sa kanyang mga tuhod kasabay ng isang kalabog, nanginginig sa takot, "Huwag.
Huwag mo akong patayin. Nagprotesta si Elaine, Lolo, bakit ka lumuluhod sa kanya? Kung hindi siya kayang talunin ni Master He, maaari tayong tumawag ng mas maraming tao. Sino siya sa tingin niya? Ako. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, sinuntok siya ni Lito, pinalipad siya. Nagmamadaling sinabi ng matandang Liu, wala nang pambubugbog, ibibigay ko ang aking kapalaran sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Kasambahay. Kasambahay. Agad na humakbang ang mayordoma, at nagbilin si Old Master Leo, puntahan mo ang accounting steward na ilaan kaagad ang kalahati ng mga ari-arian ng pamilya Leo. Ang mayordomo, na hindi nang ahas na magantala, ay sumagot kaagad, opo, Ginoo. Hindi umimik si Lito, tumalikod lang siya at umupo sa malapit na stool para uminom ng tsaa. Samantala, si Old Master Leo ay lumuhad sa lupa at hindi nang ahas na huminga ng mabigat. Humigit kumulang kalahating araw ang lumipas, ang mga binti ni Old Master Leo ay naging sobrang manhid dahil sa pagluhod, ang mayordomo ay nagmamadaling bumalik. Hawak niya ang isang makapal na libro sa kanyang kamay, at nang makakita ng signal mula kay Old Master Leo, agad na inilagay ng mayordomo ang libro sa harap ni Lito at magalang na sinabi, naglalaman ito ng pangkalahatang ideya ng kalahati ng mga ari-arian ng Liu Mansion, kabilang ang pinakamataong commercial street, 5 malalaking mansion, restaurant at inn, bukod sa iba pang mga bagay. Mangyaring tingnan. Si Lito, sa pag-aakalang si Old Master Leo ay malamang na hindi maglalakas loob na subukan ang anumang mga panlilinlang, binasa ang mga nilalaman ng halos lahat, kabisado ang lahat, at pagkatapos ay tumango, hindi masama. Dagdag pa ng mayordomo, kung tungkol sa paglipat ng pagmamayari, maaaring komplikado ito. Magtatalaga kami ng isang taong dedikado upang hawakan ito. Tumayo si Lito, sinabing, mabuti, na walang anumang issue, halika hanapin ako sa Seren Estate na nakalista sa ledger na ito. Sa sinabi nito, hindi niya pinansin ang lahat at umalis sa lugar na may isang hakbang. Master, okay ka lang. Ang mayordomo ay sumulong upang suportahan si Old Master Leo. Si Old Master Leo ay mukhang namumula, na parang umiiyak na walang luha. Sa isang ungol, halos mahimatay na siya sa sakit ng puso. Si Elaine ay napuno ng matinding panghihinayang. Kung hindi lang niya sinubukang magpakitang gila sa kasal sa pamilyang Lin, hindi sana siya magdusa ng ganoong kalaking kawalan ngayon. Pagkaalis ng Liu Mansion, dumiretso si Lito pabalik sa hotel, at pagpasok pa lang niya, binato siya ng unan. Hindi malakas ang puwersa ng paghagis, at madaling sinalo ito ni Lito ng isang ngiti, galit ka ba? Nakaupo si Ning sa kama, nakaturo sa bintana at nakaawang nagreklamo, paggising ko, wala ka na. Mula pagsikat ng araw hanggang sa halos paglubog ng araw, masama ba ang pakiramdam mo? Lumapit si Lito sa kanya, bahagyang tinapik ang kanyang ulo, at sinabing malumanay, pasensya na, abala ako. Humph! Walang kwenta ang sorry, galit na galit ako this time. Tinalikuran siya ni Ning. Si Lito ay medyo naliligaw, si Ning ay karaniwang mabait at bihirang magalit sa kanya, na nagpapakita na siya ay talagang naiinis sa pagkakataong ito. Yung kadalasang hindi nagagalit, once na nagagalit, mahirap talagang patahanan. Habang si Lito ay hindi sigurado kung ano ang gagawin, narinig niya ang isang nasasakal na tunog, ang likod ni Ning ay bahagyang nanginginig, at ang kanyang mga balikat ay nanginginig ng hindi sinasadya. Ning, bakit ka umiiyak? Niyakap siya ni Lito na may sakit sa puso, tinatapik ang kanyang likod upang aliwin siya. Habang lumuluha si Ning, humihikbi siya, alam mo ba, akala ko iiwan mo ako. Pinunasan ni Lito ang kanyang mga luha habang inaalo siya, paano ito? Umalis ako para kumuha ng regalo para sa iyo. Talaga? Anong regalo? Tumangala si Ning na may maliwanag na kaina hinalang mga mata. Hehe, sumunod ka sakin. Inakay siya ni Lito palabas. Hindi nagtagal, nakatayo sila sa harap ng isang bahay na may makalumang hangin. Ang nakasulat sa itaas ng pinto ng bahay ay may nakasulat na Distant Elegant Residence. Nasaan ito? Tanong ni Ning. Pumasok tayo at tingnan natin. Hinayla siya ni Lito, tinulak ang pinto para makapasok. Pagkapasok nila sa pinto, isang malawak na lotus pond ang bumungad sa kanila. Ang mga dahon ng lotus ay berde, may tuldok na alinman sa malinis na puti o malambot na rosas na bulaklak ng lotus. Sa simoy ng gabi, ang mga bulaklak ng lotus ay madalas na tumatango, at ang mga dahon ng lotus ay parang mga berdeng alon na lumiligid sa ilalim ng papalubog na araw, na bumubuo ng isang nakamamanghang magandang tanawin. Maganda ba? Tanong ni Lito. Tumango si Ning, ang ganda talaga, pero... Bago siya makatapos, hinawakan ni Lito ang kanyang kamay, dinala siya sa paligid ng lotus pond at papasok ng bahay.
Ang bahay ay malinis na malinis, ang bulwagan ay engrandi, ang silid tulugan ay maluwang, at isang maselang hardin ang makikita sa likod. Gusto ni Ning ang wisteria. Sa hinaharap, maaari tayong magtanim ng ilan sa sulok na iyon at hayaan silang umakyat at takpan ang buong dingding ng courtyard. Itinuro ni Lito ang purong puting pader sa kabila ng hardin, malakas na sinabi. Tumingin si Ning kay Lito, mahinang nagsalita, Brother Lito, hindi natin ito bahay. Paano tayo magtatanim ng kahit anong gusto natin? Ngumiti si Lito, nakalimutan mo ba ang sinabi ko sa iyo? Ito ang Reg Along ibinibigay ko sa iyo. Nagustuhan mo ba? Natigilan si Ning, nakatingin lang kay Lito nang hindi kumukurap. Talaga? Nagtatakang tanong niya. Talaga, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Tinapik ni Lito ang kanyang dibdib bilang pangako. Agad na sumimangot si Ning, pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Lito, at hindi niya napigil ang saluhin siya, salamat, Kuya Lito. Nagulat si Lito. Ito ang unang pagkakataon na hinalikan siya ni Ning. Pagdating sa kanyang katinoan, ang malinis na mukha ni Ning ay naging maliwanag na pula sa isang iglap. Mabilis siyang tumalikod, nauuto, Huwag ka masyadong mag-isip. Ginawa ko lang iyon para magpasalamat. Hinawakan ni Lito ang kanyang mukha, naramdaman ni Lito ang pagpintig ng kanyang puso sa kanyang lalamunan ngunit nagawa niyang magmukhang kalmado, ayos lang, mabuti naman kaming magkakapatid. Para maibsan ang awkwardness, itinuro niya ang study room, Ning, hindi ka ba mahilig sa calligraphy? Go and check out the study. Katatapos lang nilang maglibot sa silid nang pumasok ang isang matalino at mukhang may edad na lalaki, kasunod ang ilang lalaki at babae. Mr. Argel, ang pangalan ko ay Chend. Ako ay inatasan ni Mr. Leo na maglingkod sa inyo mula ngayon. With that, he gestured and said, off you go to work. Naghiwa-hiwalay agad ang mga katulong. Tumango si Lito bilang pagsang-ayon, sa pag-aakalang ang matandang ito na si Mr. Leo ay nakakita na ng dahilan pagkatapos ng lahat ng kanyang pagluhod. Sige. Maaari mong gawin ang iyong negosyo. Kung ang iyong trabaho ay kasiya siya, makatitiyak na ikaw ay gagantimpalaan, casual na sabi ni Lito. Iniyuko ni Chend ang kanyang ulo ng may paggalang, naiintindihan, Mr. Argel. Kaya lang, parang may bigla siyang naalala, sabi niya, oo, bukas ang araw ng pagkolekta ng rente sa shopping street. Gusto mo ba doon? Tumango si Lito, sige, sabihin mo sa akin kapag dumating na ang oras. Nang gabing iyon, nanatili si Lito sa residence at pumunta sa Trade Street kinabukasan kasama si Chend. Ang ikinagulat ni Lito ay ang lokasyon ng komersyal na kalyeng ito ay kung saan mismo matatagpuan ang tindahan ng damit. Si Chend, na nakaturo sa maunlad na mahabang kalye, ay nagyabang, sa ngayon, ang buong kalye na ito ay pag-aari mo. Tumango si Lito, nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay, pinagmamasdan ang paligid. Biglang, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan, I told you don't sell tea, and you dare to disrespect my order. Believe it or not, sisirain ko ang tindahan mo at ilalabas kita dito bukas. Lumapit si Lito para makitang ito na naman ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon, ang pinsan ni Harold Hong. Sa sandaling iyon, siya ay nasa pasukan ng isang tindahan ng tsaa, sinasalakay ang isang nasa katanghaliang gulang na babae. Itinuro at bumulong ang mga bystanders, anong klaseng tao ito? Nang makitang umuunlad ang negosyo ng tsaa ng isang tao, nagbukas siya ng tindahan ng tsaa sa tabi. Ngunit dahil mababa ang kalidad ng tsaa niya, at walang bumibili sa kanya, balak niyang sirain ang tindahan ng iba. Kabanata 1007. Ang hindi mo alam ay ang lalaking ito ay pinangalan ng Kailong Wang, ang lokal na bully sa kalye sa paligid. Kilala siya na mabagsik at walang takot, walang sino man ang nangangahas na guluhin siya. Bulong ng tindera mula sa malapit na tindahan. Siya ay pinsan ni Harold Hong at, tila, may kaugnayan din siya kay Old Leo. Ang buong kalye na ito ay kay Old Leo, sino ang mangangahas na saktan siya. Isang buntong hininga ang kumawala sa isang babae. She shakes her headlessly. Sumulyap si Lito sa tindahan ng tsaa. Mayroon itong maselang palamuti, at sa loob, maraming mga customer ang pumipili ng tsaa. Biglang umungal si Kailong, kung may manggahas na bumili muli ng tsaa sa lugar na ito, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Alam mo ba kung sino ang pinsan ko? Si Harold Hong, isa sa 3 alagad ng kasalukuyang sage. Nang marinig ito, ang lahat ng mga customer ay nagmamadaling tumakas palabas ng tindahan. Ito ay walang batas na pag-uugali. Galit na nagsalita ang babaeng may-ari ng tindahan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Smack!
Itinaas ni Kailong ang kanyang kamay at binigyan siya ng isang sampal, na nagpadugo sa gilid ng kanyang bibig. Bastos na babae, ang kasalukuyang sage ay magbibigay sa akin ng kaunting paggalang, at gayon pa man ay tungkol sa batas ang sinasabi mo sa akin. Nataman talaga niya ang isang babae. Galit na galit ang mga tao, ngunit dahil sa kanyang background, walang nang ahas na makialam. Hawak ang babae sa kanyang buhok, itinuro ni Kailong ang kanyang ilong, mula bukas, lumabas ka na sa kalsadang ito. Mula ngayon, ako lang ang makakapagbenta ng mga dahon ng tsaa dito, maintindihan mo. Umaagos ang luha sa kanyang mukha, nakiusap ang babae, Kuya, maawa ka, marami akong pamilyang dapat pakainin, hindi ko kayang mawala ang negosyong ito. He gave a sly smirk, his eyes tracing over the woman's voluptuous chest. Bagamat maaaring nasa hustong gulang na ang babaeng may-ari ng tindahan, maganda ang kanyang balat at kaakit-akit pa rin, na nagpapakita ng isang espesyal na kagandahan. Kung gusto mong manatiling bukas ang iyong tindahan, hindi imposible, ngunit kailangan mong matamis ang deal para sa akin. Ngumisi siya, pumipikit ang mga mata na parang fox. Sagot ng babaeng tindera, maaari kitang bigyan ng pera. Sino ang gusto ng pera mo? Ikaw ang tinutukoy ko. Inabot ni Kailong at hinaplos ang mukha ng babae. Itinulak siya ng babaeng amo na may masamang tingin at sumimangot, may asawa ako, respetuhin mo ang iyong sarili. Hey! Ikaw pala ang hindi nakaka-appreciate ng kabaitan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babaeng ito ay naging mapanghamon, napahiya si Kailong at akmang sasampalin siya ng isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw, stop. Ang biglang tunog ay bumulaga sa lahat. Walang inaasahan na may tatayo sa bully na ito sa kalye. Paglingon nila ay isang binata. Nakilala ni Kailong si Lito at ngumuso, what a nemesis we have here. Why is it you? Meddling in others' affairs. Ito ang aking teritoryo, tingnan natin kung gaano kaka-wild. Sinulyapan ni Lito ang namamaga na babaeng tindera at nagutos, pabayaan mo siya. Si Kailong, na kumikilos ng walang pakundangan at walang pakialam, ay sumagot, oo paano kung hindi ako bumitaw. Ikaw kung mayroon kang lakas ng loob na. Bago matapos magsalita si Kailong, nakatanggap siya ng sipa sa dibdib mula kay Lito, na pinalayo siya ng ilang metro. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Galit na galit at hindi makapaniwala, tinikom ni Kailong ang kanyang dibdib habang nagpupumilit na tumayo, binabuli mo ako sa ibang lugar, at ngayon, naglakas loob kang ay bully ako sa sarili kong teritoryo. Sumenyas siya, at may tumakbong minyan. Itinuro ni Kailong, pumunta at anyayahan si Young Master Elaine, sabihin sa kanya na ako ay binyo-bully sa lugar ng pamilya Liu. Tahimik na tanong ni Lito, si Elaine Liu ang tinutukoy mo. Oh, so narinig mo na ang Young Master ng pamilya Liu. Siya at ako ay lumaki ng magkasama. Kapag nakita niya ako, tinatawag niya akong kapatid. Buong pagmamalaking nag-thumbs up si Kailong. Ngumisi si Lito, nananatiling tahimik. Ngumisi si Kailong, dahil alam mo ang reputasyon ni Elaine Liu, dapat mo ring malaman ang impluensya ng pamilya Liu sa Qingtian City. Hanggat sinabi ni Young Master Elaine ang salita, hindi ka mabubuhay para makita ang bukas. Lito clicked his tongue, napakakahanga-hanga, nakakatakot. Nakahawak sa kanyang baywang na may hangin ng pagtatagumpay tungkol sa kanya, sinabi ni Kailong, dahil natatakot ka, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, kalimutan din ang 50,000 ginto mula kahapon. Kalimutan mo na, dalhin mo na lang dito si Elaine Liu, gusto kong makilala itong Young Master ng pamilya Liu. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa bibig ni Lito. Umiling si Kailong sa hindi makapaniwala, hindi sigurado kung matapang o baliw si Lito. Ano ang iyong kinatatayuan? Pumunta at kunin si Young Master Elaine. Sinipa ni Kailong ang minyan. Ang kababata, si Limiel, ay nagtungo sa tirahan ng Liu. Hehe, kiddo, malamang hindi mo alam. Ang matandang Liu na iyon ay napakahusay sa martial arts at kilala ang pangalan niya sa martial arts realm. May mga bali-balita pa na kaibigan niya ang dating Sacred Master, Master He. Si Kailong ay mukhang suplado, na para bang siya mismo ay kahanga-hanga. Nang marinig ito, ang mga nakamasid sa kanilang paligid ay nakiramay kay Lito. Kung talagang may sama ng loob ang pamilya Liu, ang bata ay nasa matinding problema. Taliwa sa reaksyon ng karamihan, si Lito ay napaka-composed. Lumapit siya sa babae, na siyang may-ari ng lugar, at inilahad ang kanyang kamay sa kanya, nagtanong, are you okay? Namula ang pisngi ng babaeng amo na may bahid ng rose ines, It's okay? Thank you, young man. Pagkasabi noon, inilagay niya ang kanyang kamay, kasing puti ng hiwa ng scallion, sa palad ni Lito. Tinulungan siyang tumayo ni Lito, pagkatapos ay binitawan niya ang kanyang kamay.
Sabi ng babaeng amo, gusto mo bang pumunta at maupo sa shop ko? Tumango si Lito. Medyo may kalayuan mula sa mansion ni Leo, at magtatagal bago makarating si Elaine Leo. Mukhang maganda yan. Pumasok siya sa tea shop. Sumunod din si Kailong. Binigyan siya ng babaeng amo ng malamig na sulyap, bumulong siya ng kung ano-ano pero hindi siya nagsalita, at pinapasok siya. Muling nilaybot ng kanyang mga mata ang magandang figure ng babaeng amo. Ang babaeng amo ay nakasuot ng asul na cheongsam, marahil dahil sa kanyang medyo matambok na figure, ang kanyang nakakaintriga na mga curve ay kitang-kita. Huff siya, nagtimpla ng isang tasa ng tsaa para kay Lito. Nalanghap ni Lito ang nakakapreskong amoy ng tsaa, kinuha ang tasa ng porselana, sinipsip ito, at sinabing, magandang tsaa. Natuwa ang babaeng amo, ito ang aking pinahahalagahan na Snow Mountain Tea. Karaniwan, inihahain ko lamang ito sa mga pinarangalan na panauhin, ngunit ngayon, kumilos ka ng may katwiran upang tumulong, kaya ikaw ang aking pinarangalan na panauhin. Hindi na kailangang maging magalang. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin, walang pakialam na sagot ni Lito. Ang babaeng amo ay tumingin kay Lito, napansin ang kanyang ordinaryong damit at ang kawalan ng anumang pampalamuti na balahibo. Nahulaan niya na hindi maganda ang takbo ng kanyang kasalukuyang buhay. May trabaho ka ba ngayon, binata? Tanong ng babaeng amo. Umiling si Lito, same time na sumagot, wala. Bahagyang nag-alinlangan ang babaeng amo, na parang nagdesisyon, paano ito, kulang ako sa isang tindero dito, maaari kang magtrabaho, na may buwan ng sweldo na 10 ginto. Ang batayang sweldong ito, sa buong Sky Tower City, ay napakataas ng sweldo, halatang sinusubukan ng babaeng amo na bayaran siya. Hindi na kailangan, salamat sa magandang alok. Magalang na tumanggi si Lito. Medyo nadismaya ang babaeng amo, sige, kung may kahirapan ka sa buhay, sabihin mo lang sa akin, gagawa ako ng paraan para matulungan ka. Salamat. Magalang na tugon ni Lito. Sa gilid, nakita si Lito na nakikipag-chat at tumatawa kasama ang babaeng amo, ang mukha ni Kailong ay naging hindi kapani-pani walang madilim. Mapahamak, bakit hindi siya pinapansin ng babaeng ito? Ngumisi siya, boss lady, parang may bagay ka sa magandang batang ito, hindi ba? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Tumayo ang babaeng amo, nanginginig ang buong katawan sa galit. Hehe, nataman ba kita? Malakas na nagsalita si Kailong, sinabi ko na kakaiba na ang binatang ito na may panindigan para sa iyo, lumalabas na kayong dalawa ay nag-iibigan. Sinadya niyang magsalita sa malakas na boses, siguraduhing maririnig ng mga tagalabas. Sa labas ay may maraming iba pang mga mangangalakal at mga dumadaan na naghihintay upang makita ang panoorin, lahat ay nagpapakita ng hindi maliwanag na mga ngiti sa kanyang mga salita. Ayon sa kasabihan, ang mabuting balita ay hindi umaalis sa bahay, habang ang masamang balita ay naglalakbay ng 1,000 milya. Bagamat itinuturing ito ng karamihan bilang isang biro, kapag kumalat ito, kahit na ang peke ay maaaring maging totoo. Masyado ka nang lumayo. Puno ng pula ang mga mata ng babaeng amo, labis na napahiya. Hehe, if you dare, hampasin mo ako. Pinakapal ni Kailong ang kanyang mukha, sinampal ang kanyang sariling mukha, gamitin ang iyong maselang kamay at sampelan mo ako. Walang magawa ang babaeng amo. Biglang tumayo si Lito, at sa isang bahid na kasing bilis ng kidlat ng hindi nakaharang sa tenga, marahas niyang sinampal si Kailong sa mukha. Si Kailong ay direktang itinapon mula sa kanyang upuan, kalahati ng kanyang mukha ay namamaga na parang hinog na kamatis. Puff! Nag-iba ang kulay ng mukha niya, ibinuka niya ang bibig at niluwa ang dalawang bagang, puno ng dugo ang bibig. Mapahamak, you brat, kakatayin kita. Lumapit siya na may balak na suntukin si Lito, ngunit hinawakan ni Lito ang kanyang palso at agad siyang inipit sa lupa. Kasabay nito ang pagtapak ng isang paa sa kamay niya. Ang kamay na iyon ay naputol lang ng dalawang daliri ni Lito. Ngayon ay malupit na natatapakan, agad na nagpakawala si Kailong ng umiiyak na hiyaw. Humihingi ng paumanhin, tanging sinabi ni Lito ang dalawang simpleng salita na ito. Ayon sa karaniwang mayabang na personalidad ni Kailong, tiyak na hindi siya hihingi ng tawad. Ngunit pagkatapos ng mga pangyayari sa nakalipas na 2 araw, alam niya kung gaano kawalang awa si Lito. I apologize. I apologize. Please let me go. Namutla ang mukha ni Kailong. Gayunpaman, hindi nagpakita ng pagmamadali o gulat si Lito, at sinabing, malakas na sabihin sa lahat, sumigaw ka lang. Hindi magandang tingnan ang mukha ni Kailong. Sa pagsasabi ng mga ganoong salita ng malakas, paano niya mapapanatili ang mababang profile sa lugar na ito sa hinaharap? Habang nagmumuni-muni siya, naramdaman niya ang matinding sakit na dumadaloy mula sa kanyang kamay.
Si Lito ay malupit na gumiling sa kanyang kamay. Mali ako. Mali lang ako. Mali ako. Walang dapat maniwala sa akin. Napamura si Kailong habang umiiyak, nang walang pag-aalinlangan. Dahan daw ang inalis ni Lito ang kanyang paa, at tinitigan ni Kailong ang dumudugo niyang kamay, halos maiiyak na naman. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na guluhin ang kaibigan ko noong bata pa ako. Maya-maya lang ay may umalangaw-ngaw na boses. Isang napakagandang karwahe ang huminto sa pasukan, at si Elaine Leo ay lumitaw sa harap ng lahat. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay natatakpan ng tela, at siya ay lumakad na may kapansin-pansing paylay, maging ang kanyang braso ay nakabenda. Nagbubulungan ang lahat, sino siya? Sa sandaling makita ni Kailong ang bagong dating, ang kanyang mga mata ay lumiwanag na para bang nakakita siya ng isang tagapagligtas. Nagmamadali siyang lumabas at sinabing, bakit ka nakatingin? Ito ang young master ng Liu Mansion, si Elaine Leo. Sa mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat, at tahimik silang nag-alis ng landas. Kuya Elaine, anong nangyari sa'yo? Sinong nang-ahas na saktan ka? Gusto ni Kailong na ibuhos ang kanyang hinaing kay Elaine Leo sa simula, ngunit sa isang malapitang pagtingin, tila mas miserable pa ang mga nakaraang araw ni Elaine kaysa sa kanya. Hi there. I accidentally injured myself while practicing martial arts. Natural, hindi aaminin ni Elaine na siya ay binugbog. Magsasalita si Kailong. Itinuro niya ang tindahan ng tsaa, sinabi niya, ngayon, kailangan mo akong suportahan. There's this aggressive jerk who punched me around, and even after I mentioned your name he completely disregarded you. Nang marinig ito, nagseryoso si Elaine, sa Sky City na ito, mayroon bang hindi gumagalang sa Leo residence ko? Hindi lang yun, commoner pa nga yung tipong walang kahit anong feather accessories, maniniwala ka ba? Sabi ni Kailong na may matinding hinanakit. Walang feather accessories, at mayabang siya. Para sa ilang kadahilanan, nang marinig ni Elaine ang mga paglalarawang ito, ang isang pakiramdam ng takot ay gumapang mula sa hukay ng kanyang tiyan. Hindi kaya nagkataon lang. Kabanata 1008. Kuya Elaine, masama ba ang pakiramdam mo? Mukhang namumutla ka, napansin ni Kailong ang hindi pangkaraniwang ekspresyon ni Elaine at maingat na nagtanong. Bilang tugon, kinawayan ito ni Elaine, tiniyak sa kanyang sarili na hindi siya maaaring maging malas. Ganoon ba kalaki ang Sky Tower City? Walang paraan na makakasagabal na naman siya sa Rakshasa Ghost na iyon. Lead the way, gusto kong makita kung sino ang nang-ahas na mangbuli sa kapatid ko. Matapang niyang hinaampas ang dibdib. Magpahinga ka, sa aking turf, sigurado akong babawiin ko ang paggalang sa iyo. Nasa loob siya. Itinuro ni Kailong ang loob ng tea shop, excited na pumasok muna. Sa sandaling ito, nakaupo si Lito na nakatalikod sa pintuan, nilalasap ang kanyang tsaa. Nang makita si Elaine Leo, mabilis na lumapit ang babaeng amo, Boss Leo, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan tungkol dito. Lumayo ka. Huwag kang hamarang sa daraanan ko. Si Elaine Leo, na masama na ang pakiramdam, ay itinulak ang babae sa isang tabi. Dahil sa kawalan ng bantay, bumagsak ang amo na babae sa sahig. Elaine Leo. Biglang, si Lito, na nakaupo sa kanyang upuan, ay inilapag ang kanyang tasa ng tsaa at dahan-daang nagsalita. Nang marinig ang boses na ito, lahat ng dugo ay umagos sa mukha ni Elaine. Naglakas loob kang tawagan si Kuya Elaine sa pangalan. Sino ka sa tingin mo? Malakas na sinabi ni Kailong bago bumaling kay Elaine, Hoy, kapatid na Elaine, tingnan mo kung gaano kamayabang ang batang ito. Ipakita sa kanya kung ano ang nararapat sa kanya. Lumunok ng kaba si Elaine Leo. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, sumenyas, halika rito. Si Elaine Leo ay tila nakaugat sa lugar, hindi nang ahas na humakbang pasulong. Ang kanyang bagong bendadong mga sugat ay naging dahilan upang maging maingat siya sa anumang posibleng pambubugbog at walang makakapagsalita ng kanyang mga hinaing kung siya ay muling bugbugin. Tumayo si Lito, tumalikod, at malamig na tinitigan si Elaine. Sa nagyayelong tingin ni Lito, nanlambot ang mga binti ni Elaine, halos mapaluhod siya, bro, hayaan mo akong magpaliwanag. Bro. How dare you call him bro? Si Kailong ay ganap na natulala. Si Elaine ay nasa tabi ng kanyang sarili na may pag-aalala at masyadong nababagabag upang ipaliwanag ang anumang bagay sa kanya. Halos lumuwa ang kanyang emosyon. Humakbang pasulong si Lito, tinulungan ang babaeng amo na tumayo, at ibinaling ang tingin kay Elaine. Agad na naunawaan ni Elaine at napaluhod siya ng may kaluskos, sa harap ng babaeng amo, bago pa man maibuka ni Lito ang kanyang bibig. Ma'am, nagkamali ako. Hindi na sana kita itinulak. Kung galit ka pa, sampelan mo ako. Babaeng amo.
Hindi lang siya, ngunit si Kailong na nagmamasid sa buong eksenang ito ay nawala ng masabi habang ang kanyang anit ay nanginginig sa kawalan ng katiyakan. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit parang takot na takot si Elaine Liu sa batang ito? At ang mga taong nanunood sa labas, naisip nila na sa sandaling dumating si Young Master Liu, tapos na ang batang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago pa man matapos ang tatlong pangungusap, direktang lumuhad si Young Master Liu. Isang alon ng mga tanda ang lumabas mula sa karamihan, ngunit kumilos si Elaine na parang walang narinig. Tinanong ni Lito ang amo, dapat ba natin siyang patawarin? Kung hindi, maaari natin siyang bigyan ng ilang sampal. Ang babaeng amo ay nag-alinlangan saglit, pagkatapos ay umiling, hindi na kailangan. Tuwang-tuwa, sinabi ni Elaine, salamat, sis. Nang tatayo na si Elaine, itinuro ni Lito si Kailong at nagtanong, ito ba ang iyong mabuting kaibigan? Isang panginginig ang bumalot sa puso ni Elaine at nagmamadali siyang itinanggi, kakilala lang namin ang isa't isa, hindi close. Si Kailong. Kuya Elaine, sabay tayong lumaki simula pa noong mga bata pa tayo, lagi tayong mabuting magkaibigan. Paano mo masasabing hindi tayo close? Hindi nasisiyahang sabi ni Kailong. Galit na galit, binaril siya ni Elaine ng maingat na mga sulyap, kung saan sumagot si Kailong, ano ang mali sa iyong mga mata? Galit na galit, tumalon si Elaine at tinuro siya, nagmumura, sa tingin ko utak mo ang may problema, sinira mo ang lahat para sa akin ngayon. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Medyo nakonsensya si Kailong. Pakiramdam niya ay naprovoke niya ang isang taong hindi niya dapat, at ang kanyang boses ay humina ng husto. Sinabi ni Elaine, to tell you the truth, hindi na ang aming pamilyang Liu ang may-ari ng kalyeng ito, nasa harap mo na ang may-ari nito. Saglit na nag-react si Kailong, pagkatapos ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata, itinuro si Lito, huwag mong sabihin siya iyon. Ano sa tingin mo? Sabi ni Elaine na may malungkot na mukha. Agad na naging pangit ang mukha ni Kailong. Narinig ang tungkol sa malaking sakuna na nangyari sa pamilya Liu, na may kaunting mga ari-arian ng pamilya ang naalis, maaaring ang salarin ay ang binata sa kanyang harapan. Alam ng lahat kung gaano kalakas ang matandang master ng pamilya Liu, at kung gaano niya kamahal ang kayamanan. Ang pag-alis sa kanya ng mga ari-arian ng pamilya, hindi iyon trabaho ng ordinaryong tao. Haha, misunderstanding. Na-offend ko lahat ngayon, pasensya na. Bigla kong naalala na may gagawin pala ako. Kailangan ko munang umalis. Tumawa si Kailong at naghanda na tumakas. Sa sumunod na segundo, isang boses ang nagpahinto sa kanya, tumigil ka. Elaine Liu, maaari kong pabayaan ang bagay na ito ngayon, ngunit ang taong ito, dapat mong turuan siya ng magandang aral, hanggang sa ako ay masiyahan. Kinagat ni Elaine ang kanyang mga ngipin, walang problema. Agad niyang tinawag ang ilan sa kanyang mga tauhan, itinuro si Kailong, kaladkarin siya palabas at bugbugin siya ng mabuti. With that, sumunod din siya, sumipa at sumuntok. Kuya Elaine, huwag na, mabuti tayong magkapatid. Galit na sinabi ni Elaine, mapahamak, kung isa kang mabuting kapatid, hindi mo ako masasamahan ng ganito, tama? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Pagkaraan ng ilang sandali ng pambubugbog, sinabi ni Lito, tama na. Sa wakas ay inutusan ni Elaine ang kanyang mga tauhan na huminto. Sinabi ni Lito kay Kailong, mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa kalyeng ito. Sa tuwing makikita kita, bugbugin kita ng isang beses, maintindihan mo. Saan maglalakas loob si Kailong na magsalita ng hindi pagkakasundo, patuloy na tumatango-tango. Walang pakialam na nakipag-usap si Lito, at naaalala ko na ikaw at ang iyong pinsan ay may utang sa akin na 50,000 gintong barya. Oh, hindi. Ito ay 48,000 gintong barya, natanggal pala ang 2 daliri. Nanlamig ang ekspresyon ni Kailong, puno ng takot. Lumuhad siya sa lupa sabay hampas, humihikbi sa kawalan ng pag-asa, kuya, hindi naman sa ayaw kong ibigay ito sa iyo. Ang sabi lang ni Harold Hong, walang isip lang ang magbibigay sa iyo ng pera, hindi siya naniniwalang pupunta ka sa palasyo para kunin siya. Talaga. Naiintindihan ko. Pwede ka nang umalis. Kinaway-kaway ni Lito ang kanyang kamay. Agad na tinakpe ni Kailong ang kanyang mukha at tumakbo palayo. Kuya, kung wala na, I'll take my leave muna. Magalang na sabi ni Elaine. Tumanggaw si Lito at mabilis na umalis si Elaine. Hindi lubos na naiintindihan ng lahat ang nangyayari, nang mapagtantong walang magandang drama na kasunod, unti-unti silang naghiwa-hiwalay. Lumapit ang babaeng amo kay Lito, medyo nahihiya, binata, hindi ko akalain na ikaw pala talaga ang may-ari ng commercial street na ito. Para akong walang isip sa pag-aalok sa iyo ng trabaho kanina. Tumawa si Lito, mabuti ang ibig mong sabihin. Well then, I'll take my leave now.
Bahagyang yumuko siya, handa nang magpatuloy. Binata, teka. Ang babaeng amo ay lumitaw na nag-aalangan, nag-iipon ng lakas ng loob upang sabihin sa wakas, na, seryoso kung pinasasalamatan ang iyong tulong ngayon, dapat akong magpasalamat sa iyo sa isang pagkain. Tatanggi na sana si Lito nang namula ang mga mata ng babaeng amo, marahil ay minamaliit mo ako. Ano pa ang masasabi ni Lito? Kaya, atubili siyang sumang-ayon. Busy ako ngayon. Sabi niya. Mabilis na tumugon ang babaeng amo, ayos lang, maaari mo nang ituloy ang iyong negosyo. Kapag tanghali na, kakain tayo sa katabing Yan Pavilion, my treat. Huminto siya sandali, pagkatapos ay muling nagtanong, by the way, young man, what's your name? Lito Argel. Tumango ang babaeng amo, Jean ang apelyido ko, tawagin mo na lang akong Ate Jean. Sige, Ate Jean. Pagkatapos ay itutuloy ko na ang aking trabaho. Kasabay nito, sumama si Lito kay Chen upang siyasatin ang ibang mga lugar. Pagkaalis ni Lito, agad na tinawag ni Sister Jean ang isang waiter, bumalik ka kaagad at sabihin sa kapatid ko na pumunta sa Yan Pavilion sa tanghali, huwag kang mail late. Oo naman boss. Agad namang umalis ang waiter. Hindi ka panipaniwalang nasiyahan si Sister Jean, ang binata kanina ay mahinhin, matatag, at napakayaman. Siya ay walang alinlangan na isang golden catch na hindi maaaring palampasin. Nagkataon lang na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na walang asawa sa bahay, spoiled since birth, she has always been disdainful of the men around her. Kung maaari niyang ayusin ang isang tugma sa pagitan nila, ito ay talagang isang patas na kasal. Si Lito ay abala sa kalahating araw at sa wakas ay nakakuha ng malinaw na pag-unawa sa mga kalapit na asset. Sa huli, dumating sila ni Chen sa Yan Pavilion, at sinabi ni Chen, itong Yan Pavilion ay isa rin sa mga asset na ibinigay sa iyo ni Mr. Liu, gusto mo bang kumustahin ang management? Tiningnan ni Lito ang oras, tanghali na. Umiling siya, not now, mail late na ako, some other day. Tumango si Chen, tama rin yan, aalis muna ako. Pagkaalis ni Chen, naglakad si Lito patungo sa Yan Building. Biglang, isang karwahe ang padalos-dalos na umagos mula sa gilid, halos mabangga siya. Sa tabi ng isang hukay ng tubig, ang karwahe ay nagsaboy ng malaking pagsaboy ng tubig, na dumihan sa buong katawan ni Lito. Kumunat ang noo ni Lito, nakatingin sa karwahe. Ang kalapit na lugar na ito ay isang daanan ng pedestrian, lahat ng iba ay bumaba sa kanilang mga karwahe at naglalakad. Gayunpaman ang karwahe na ito ay hindi lamang naglakbay sa landas na ito ngunit nagmamaneho din ng napakabilis. Aba! Ang kutsero ay nagmamadaling sumakay sa kanyang kabayo upang ihinto ang karwahe, humihingi ng paumanhin kay Lito, pasensya na. I'm sorry. Hindi nais ni Lito na gawing mahirap ang mga bagay para sa iba at sasabihin niyang wala ito. Biglang, isang nangingibabaw na boses mula sa isang batang babae ang ipinadala mula sa loob ng karwahe. Anong nangyayari? Bakit tayo huminto? Nagmamadali ako. Ang kurtina ng karwahe ay itinaas, na nagpapakita ng mukha ng isang batang babae, ng higit sa average na kaakit-akit. Ang kanyang makeup ay medyo maislan, maliwanag na lubusan na inihanda ng may pag-iingat. Miss, kasi kanina ka pa nagpupumilit, muntik na tayong makatama. Tsaka madumi na ang damit niya, hindi nasisiyahang sabi ng kutsero. Sinulyapan ng batang babae si Lito at walang pakialam na kumuha ng gintong inggit mula sa kanyang pitaka at inihagis ito sa harap ni Lito, kunin mo, ituring mo ito bilang kabayaran ko sa iyo. Pagkatapos magsalita, inilibot niya ang kanyang mga mata at komportableng umupo sa karwahe. Yumuko si Lito upang tingnan ang gintong inggit sa lupa na natatakpan ng putik. Napakunot ang sulok ng bibig niya sa pangungutya, yumuko siya para kunin ang ginto at itinapon muli sa karwahe. Ay nako, sino ba kasi ang sumisira ng damit ko? Biglang hinawi ng dalaga ang kurtina ng pinto, ang mga mata nito ay parang magpuputok. Anong ginagawa mo? Sa tingin mo kulang pa. Kumuha siya ng isa pang bar ng ginto at buong pagmamalaking itinapon sa lupa ang dalawang bar na ginto. Huwag kang masyadong gaaman, kung hindi, sasabihin ko sa mga awtoridad na kinukulit mo ako. Yumuko si Lito upang kunin ang ginto, at direktang itinapon ito sa mukha ng dalaga. Ah! Sa isang sigaw, ang babae ay yumuko ng makulit at sumimangot, nababaliw ka na ba? Walang pakialam na sumagot si Lito, ibalik ko ang iyong ginto. Ang gusto ko ay humingi ng tawad. Bamantong hininga ang dalaga at itinuro ang kutsero. Hindi pa ba siya humingi ng tawad sayo? Sumagot si Lito, ikaw ang pasimuno. Hehe, gusto mo humingi ako ng tawad. Mangarap ka. Namilog ang mga mata ng dalaga na para bang may bigla siyang na-realize.
Bulalas niya, sinasadya mo akong suluhin, hindi ba? Hinaplos niya ang makinis niyang sinukli na mahabang buhok at mayabang na sinabi, bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili? Paano ako makakapagbigay ng anumang atensyon sa isang tulad mo? Lumayo ka lang. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, lumabas ako ngayon upang makipagkita sa isang batang may talento para sa isang date. Nahihigitin ka niya sa lahat ng aspeto, at higit sa lahat, mas marami siyang pera kaysa sa maaari mong kikitain sa iyong buhay. Kabanata 1009. Dapat karapat-dapat sa akin ang lalaking gustong makipag-date sa akin. Tignan mong mabuti ang sarili mo sa salamin. Makakahanap ka ba ng isang aspeto tungkol sa iyo na makakapantay sa akin? Ang batang babae ay patuloy na iniikot ang kanyang mga mata, nakatingin kay Lito na maaaring tumingin sa isang pulubi. Ang kanyang pangalan ay Jianjin, mula sa isang negosyong pamilya na may kaunting yaman. Dahil siya ang bunsong anak sa bahay, medyo spoiled siya at may egocentric na personalidad. Higit pa rito, siya ay medyo maganda at sa gayon ay nagtataglay ng isang napakataas na imahe sa sarili, hindi nagbibigay ng pangalawang sulyap sa mga ordinaryong lalaki, na naniniwalang lahat sila ay hindi sapat para sa kanya. Hindi nagtagal, ipinakilala siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae sa isang promising at gwapong binata, napakayaman, maging ang buong shopping street ay pag-aari niya. Agad na interesado si Jianjin at nagsikap na bihisan ang kanyang sarili sa kanyang pinakabagong damit, na hinihiling sa kutsero na kunin siya. Sa kanyang kasawian, dahil malapit na niyang marating ang kanyang destinasyon, sinimulan siyang guluhin ng palaboy na ito. Mas mabuting mapagtanto mo na hinding-hindi ka magpapakasal sa isang mayaman at magandang babae na tulad ko sa buong buhay mo. Kung hindi ka actress, tatawag ako ng mga autoridad. Panunuya ni Jian kay Lito ng walang paggalang. Nang marinig ito, nakita ni Lito na medyo nakakatuwa ito. Pagkatapos ng lahat ng iyon, tila nagkamali ang babae. He twitched his mouth corners, saying, Miss, don't you think you've misunderstood the term beautiful? Huminto si Jian, anong ibig mong sabihin? Casual na tumugon si Lito, sa hitsura mo. Maraming katulad mo sa mga lansangan. Sa karamihan, katanggap-tanggap ka lang. Ang kanyang mga salita ay tumama sa nerbiyos ni Jian. Sa galit, tumalon siya sa karwahe, at itinuro si Lito, sinabi mo bang hindi ako katanggap-tanggap? Bulag ka ba? Mukhang nahihiya ang driver ng karwahe at sinabing, Miss, nasa tapat na tayo ng Yan Building. Please go alone. Wala akong oras na sayangin ka. Direktang nagbayad si Jian, at galit na sinabi kay Lito, nagmamadali ako, ayokong makipagtalo sa iyo, huwag mo na akong sagasaan muli, o maging handa sa kahihitnan. Dahil doon, kumakbang siya patungo sa Yan Building. Sa hindi inaasahang pagkakataon, papunta rin siya sa Yan Building, naiwan si Lito na walang pagpipilian kundi sundan siya. Pagpasok sa Yan Building, isang matangkad at matalas na binata ang naglakad patungo kay Jian, Jian, long time no see. Ang lalaking ito ay anak ni Theodoro Zhou, ang security captain ng Yan Building, na nagngangalang Darren Zhou, na dating nag-aral ng martial arts kay Jian. Ang mundo ng martial arts, anuman ang kasarian, ay iginagalang ang martial arts, nagpapadala ng mga lalaki at babae upang matuto ng martial arts sa murang edad, na pinagkadalubhasaan ang mga pangunahing kasanayan. Si Darren ay may mahusay na natural na pangangatawan at lubos na iginagalang sa Martial Arts Academy. Siya rin ang pinakamalakas sa kanyang taon. Maraming mga batang babae ang humabol kay Darren, ngunit si Darren ay palaging may malambot na lugar para kay Jian. Ngunit minamaliit siya ni Jian dahil katamtaman lang ang kanyang pamilya, hindi masyadong mayaman, at ang kanyang ama ay isang maliit na security captain lamang, kaya madalas siyang bigyan ng malamig na balikat. Gayunpaman, kumpara sa nakakainis na multo ngayon, nakita na ngayon ni Jian si Darren na mas nakalulugod sa mata kaysa karaniwan. Huwag mong banggitin. She could, looking affronted, and pointed at the stains on her clothes, ran into a scoundrel. Ahem. Kakapasok lang ni Lito at narinig niyang pinapagalitan siya ni Jian, kaya hindi niya napigil ang umubo. Nang lumingon si Jian at nakita si Lito, agad siyang nagalit at sinabing, niloloko mo ba ako? Naglakas loob ka bang sundan ako? At sinasabi mong wala kang lihim na motibo. Walang pakialam na sumagot si Lito, ang Yan Tower na ito ay hindi lang bukas para sa iyo, hindi ba ako pwedeng pumasok para kumain? Ikaw Kuiblang. Si Jian, na walang puwang para sa pagtanggi, ay nagalit ng husto na ang kanyang mukha ay namula at patuloy niyang inilibot ang kanyang mga mata. Jian, kaibigan mo ba ito? Tanong ni Darren. Malamig na tugon ni Jian, hindi kami magkakilala. Dinadamihan lang ng lalaking ito ang damit ko at walang kahihiyang sumunod sa akin.
Nang marinig ang mga salitang ito, lumalim ang kutis ni Darren, at sinabi niya kay Lito, "Bata, huwag mo siyang guluhin at huwag kang magtago ng anumang lihim na motibo. Lumayas ka." Walang magawa si Lito, "Pumunta talaga ako dito para kumain." Sinabi ni Darren, "Sige, kung sasabihin mong nandito ka para kumain, sabihin mo sa akin kung saang mesa ka." Matapat na sinabi ni Lito, "Hindi ko alam, ngunit ang nag-imbite sa akin ay dapat na narito ka agad." Halatang hindi naniniwala si Darren sa kanyang pahayag, huminga siya ng malamig at sinabing, "Kung maglakas loob kang lapitan muli si Gian, huwag mo akong sisihin sa pagiging magaspang." Dahil dito, ibinabaluktot niya ang kanyang kamao at malakas na braso kay Lito. Sinulyapan lang siya ni Lito, hindi nagpakita ng ekspresyon, at humanap ng upuan na mauupuan. Nakahanap si Gian ng upuan na malayo kay Lito at naiinip na naupo, mukhang galit na galit. Maya-maya lang, pumasok ang isang kahangahangang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kasabay nito, aksidenteng nabangga ng isang batang waitress na may dalang pot ng tsaa ang lalaki. Sa sobrang bilis niya, hindi napigilan ng waitress ang pagbuhos ng lahat ng mainit na tsaa. Maliit na bahagi lamang ang dumapo sa medyo may edad na lalaki, ngunit karamihan sa mga ito ay nagpaso sa waitress. Ang kanyang balat ay naging maliwanag na pula mula sa paso, ngunit hindi niya pinansin ang kanyang sakit at mabilis na yumuko patungo sa lalaki, "I'm sorry." Medyo hindi nasisiyahan ang lalaki, at malamig na sumagot, "Bulag ka ba? Hindi ka ba makatingin sa pupuntahan mo?" "I'm sorry." Natigilan ang waitress sa kanyang mga sinabi, "Hindi kita nakitang dumarating, tsaka ang bilis mong maglakad." Bago pa niya matapos ang kanyang paliwanag ay sinampal siya ng medyo may edad na sa kanyang mukha. "Ipinapahiwatig mo ba na ito ang aking kasalanan?" Damang-dama ang kanyang galit. Ang batang waitress, nanginginig sa takot, hinawakan ang kanyang mukha at nauutal, "Hindi iyon ang ibig kong sabihin." Nearby, Gian remarked, "What a man. I watched the whole thing." Siya ang nakabunggo sa waitress. Mabilis siyang pinatahimik ni Darren, "Iwasan mo, ang lalaking iyon ay si Roy Wang, ang manager ng Yan Tower. Sa lugar na ito, bukod sa big boss sa likod ng Yan Tower, siya ang may pinakamakapangyarihan." "Ano?" Nang marinig ito, nagbago ang kulay ng mukha ni Gian at agad nitong tinakpan ang bibig. Ang kanyang unang simpatiye para sa waitress ngayon ay ganap na nawala. Instead, she shook her head. Itong waitress na ito ay talagang walang kakayahan. Naglakas loob pa siyang kausapin ang manager. I think ayaw na niya sa trabaho niya. Ang ingay sa lobby ay umakit sa kapitan ng security team, si Teodoro Zo. "Manager Wang, bakit ka nagagalit?" Lumapit siya na may bahid na ekspresyon sa mukha. Malamig na sinabi ni Roy Wang, "Paanong hindi ako nakikilala ng waitress na ito? Paano ka kumukuha ng mga tao? Bago lang siya dito, hindi niya alam ang rules." Pinandilatan ni Teodoro ang waitress at nagutos, humihingi ka agad ng tawad kay Manager Wang. Mabilis na yumuko ang waitress para humingi ng tawad, "I'm sorry, Manager Wang, I was wrong." Anong silbi ng paghingi ng tawad? Umayos ka na at lumabas ka na. Si Roy Wang ay hindi nagpakita ng kahit kay-titing na awa. Agad na nagbago ang mukha ng batang babae, at lumuhad siya at nagmamakaawa, "Manager Wang, kailangan ng pamilya ko ang trabahong ito, mangyaring huwag mo akong paalisan." Sinipa siya ni Roy Wang palayo ng walang pag-aalinlangan, inalis ang alikabok sa kanyang mga damit, "Huwag mo akong hawakan ng iyong maruruming kamay." Sa sandaling ito, lumapit ang isang binata at mahinahong sinabi, "Ngayon ko lang nakita, ikaw ang nakabangga sa kanya." Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Roy Wang habang malamig siyang tumugon, "Ano ang ibig mong sabihin?" Sinabi ni Lito, "Ikaw ang may kasalanan, kaya bakit parusahan ng isang inosenteng tao? Bilang isang manager, naiintindihan mo ba ang mga karapatan at mali? Kaya mo bang maayos na pamahalaan ang restaurant sa ganitong paraan?" Tinitigan ni Roy si Lito, nalilitong sinabi, "Sino ka para makialam dito?" Humakbang si Darren Zhu, na nagsasabing, nandito lang siya para kumain. Siniyasat siya ni Roy, "Walang balahibo, sino ang nagpapahintulot sa iyo na kumain dito?" Bahagyang ngumiti si Lito, "Hindi ko kailangan ng pahintulot ng sinuman, pumarito ako at umalis kung gusto ko. Sa tingin mo ikaw ang boss dito?" Ngumisi si Roy, "Ignorante, matandang Zhu, ilabas mo siya." Nang makita ito, si Gian sa gilid ay mas gustong magsaya. Sa wakas, aalis na siya sa paningin niya. Di nagtagal, tinawag ni Teodoro ang isang grupo ng mga enforcer, "Bata, umalis ka sa iyong sarili, o huwag mo kaming sisihin sa hindi pagiging magalang." Sinulyapan ni Lito ang mga taong ito at umiling, "Lumapit ka lang sa akin."
Tamang-tama para subukan ang antas ng seguridad ng restaurant na ito. Ang kanyang mga salita ay tila isang malinaw na hamon sa mga security guard. Agad silang sumabog sa galit, bawat isa ay handang magpakita kay Lito ng isa o dalawa. Sa ingay ng away, sinugod siya ng mga tanod. Ngunit hindi nagtagal, lahat sila ay inihiga ni Lito sa sahig. Ang tanawing ito ay nagulat sa lahat. Ang pagkuha ng 10 sa kanyang sarili, siya ay napakalakas. Kahit si Teodoro ay kailangang umamin, ang mga galaw ng binata na ito ay matalas at mahusay, napakahusay talaga. Ang boses ni Gian sa gilid, Big Zoo, hindi ka ba masyadong kahanga-hanga? Kailan mo balak kumilos kung hindi ngayon? Si Darren Zhu ay hindi isang empleyado sa restaurant, hindi niya binalak na makialam sa orihinal. Gayunpaman, sa sandaling namagitan si Gian, ayaw niyang magmukhang duwag. Naging mataimtim ang kanyang ekspresyon nang humakbang siya, dahan daw ang kinuyam ang kanyang kamao. Binata, kailangan mong pagbayaran ang lahat ng iyong ginawa, sabi ni Darren Zhu. Bahagyang ngumiti si Lito, pakikinggan mo lang siya. Nagbago ang mukha ni Darren Zhu, awkwardly retorted, mind your own business, you should be worry more about yourself, now. Umiling lang si Lito, bumubulong, bastos. Galit na galit si Darren Zhu, binato si Lito ng suntok. Ang kanyang mga galaw ay matulin na parang ahas, ang kanyang lakas ay mabangis na parang tigre, umani ng papuri at palakpakan mula sa mga nakapaligid na manunood. Nasalo ni Lito ang suntok ni Darren Zhu, na nagresulta sa panginginig ng magkabilang panig. Sa kalaunan, sinuntok siya ni Lito sa dibdib, kaya napaatras si Darren Zhu ng mahigit 10 hakbang paatras bago bumagsak ang isang tuhod sa sahig. Gian unhappily remarked, Darren, you're too weak. Hindi mo man lang siya matalo. Tumangala si Darren kay Gian, nasugatan ako. Kung wala kang pakialam sa akin, isa lang iyon, pero bakit ako papunahin? Namula si Gian sa mga hindi inaasahang salita ni Darren, ano ang pinagsasabi mo? Walang pakialam na nagsalita si Lito, dapat sinabi mo sa kanya na hindi mo rin siya matiis. Pumunta ka dito ngayon para makipag-date kay Mr. Tall, rich and handsome. Gian, totoo ba ang sinasabi niya? Tanong ni Darren Zhu sa galit na tono. Nauutil si Gian, so. What if it is? Sampal. Si Darren Zhu, na hindi makapagpigil, ay itinaas ang kanyang kamay na parang sasampalin siya, ngunit kalaunan ay ibinaba ito. So you've been treating me as a spare all along. You don't like me at all, di ba? At ginagamit mo ako. Malamig nang inisya ni Gian, huwag mo akong pagsalitaan ng napakasama. Nagboluntaryo ka para sa lahat ng ito. Fine, wala kang puso. Simula ngayon, ayaw na kitang makita. Hindi pinansin si Lito, umalis si Darren Zhu sa galit. Kabanata 10:10. Ang walang awa na pag-abandona ni Darren Zhu ay nagdulot ng labis na pagkabigo sa pagpapahalaga sa sarili ni Gian. Gayunpaman, mabilis siyang ngumisi, paano kung wala ka, Darren Zhu? Nasa akin pa rin ang matangkad, mayaman, gwapong lalaking ipinakilala sa akin ng kapatid ko, at mas malakas siya kaysa kay Darren Zhu. Hehe, sigurado ka bang mamahalin ka ng mayaman na gwapong iyon? Malupit na nanunuya si Lito. Gian rolled her eyes and said with confidence, napakaganda ko, paanong hindi niya ako magustuhan, nagseselos ka lang, no? Sa sandaling ito, nag-react si Teodoro Zhu at sinabi kay Lito, binata, sinaktan mo ang isang tao sa publiko, huwag mong isipin na makakatakas ka sa parusa sa ginawa mo kay Mr. Liu. Manager, nakatanggap lang kami ng mensahe na pupunta si Mr. Liu para sa hapunan. Sa oras na ito, nagmamadaling lumapit ang isang staff at sinabi kay Roy Wang. Ano ba ang kinatatayuan mo? Humanda ka dali. Nagbago ang mukha ni Roy Wang, inutusan niya si Teodoro Zhu. Bilisan mong paalisin ang mga taong ito dito, si Mr. Liu ang big boss natin, kung may kaunting dissatisfaction, lahat tayo ay maaaring mawalan ng trabaho sa isang salita lang mula sa kanya. Nagmamadaling pinababa ni Teodoro Zhu ang mga nasugatang security guard. Sa sandaling ito, maraming tao ang pumasok sa bulwagan, ang nangungunang matanda ay si Ginoong Liu. Ang iba ay mga kilalang tao rin mula sa lungsod, na pumasok kasama si Mr. Liu, nakikipag-chat at nagtatawanan. Agad na nagbago ang mabangis na ekspresyon ni Roy Wang, at may nakakabigay puri ng ngiti, binati niya, Mr. Liu, ang tagal mo nang di nakapunta rito, ngayon ba ang araw ng kainan? Medyo hindi natural ang ekspresyon ni Mr. Liu at tumango siya. Nakita ni Teodoro si Lito na nakatayo pa rin sa bulwagan, at pinagalitan, bakit nakatayo ka peren dyan, lumabas ka. Nang marinig ito, hindi namamalayang lumingon si matandang Leo at nakita si Lito na nakatayo sa hindi kalayuan. Natigilan siya, at nagmamadaling lumapit, ikinumpas ang kanyang kamay bilang pagbati, nagkataon lang.
Tumango lang si Lito. Nang masaksihan ang eksenang ito, kapwa natulala sina Teodoro Zo at Roy Wang. Ano ang nangyayari? Bakit naging magalang si Old Liu sa taong ito, kahit na medyo magalang? Dapat mong malaman na sa Sky Pillar City na ito, hindi marami ang maaaring gumawa ng ganitong uri ng ugali ni Old Leo. Matandang Leo, kilala ba ninyo ang isa't isa? Maingat na tanong ni Roy Wang. Mukhang nagulat ang matandang Leo, hindi mo pa alam. Inilipat ko na kay Lito, ngayon siya na ang may-ari ng kainan na ito. Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Roy Wang ay namutla sa isang iglap. So, kanina pa niya sinisiraan ang sarili niyang amo. Napalunok siya, nagkasala na sinabi, well, boss, pasensya na, hindi kita nakilala kanina, ako. Hindi na kailangang ipaliwanag. Dumilim ang mukha ni Lito, kung hindi mo man lang magawa ang pinakapangunahing patas at hustisya, hindi ka karapat-dapat na maging manager. Mag-empake ka at umalis pagkatapos mong maklear ang iyong sweldo. Si Roy Wang ay halos maluha, natupok sa panghihinayang. I've been working here for 7 or 8 years, I've committed sweat and tears if not triumphs. You can't just dismiss me so easily. Mariin niyang tinitigan si Lito. Hindi siya sineseryoso ni Lito, inutusan si Teodoro Zo, security captain, itapon mo siya, hindi na siya pinapayagang tumuntong sa Yan Building. Medyo nag-alinlangan si Teodoro Zo, ngunit kung tutuusin, si Lito ang tunay na amo. Iniabot niya ang kanyang kamay kay Roy Wang at sinabing, Manager Wang, pasensya na, ngunit kailangan mong umalis. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang kapitan ng seguridad ay pumanig kay Manager Wang, ngunit ngayon ay inuutusan niya itong palabesan. Ang kabalintunaan ng pagbabago ay napakalinaw. Malamig na tinitigan ni Roy si Lito, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Pero deep inside, hindi siya umamin ng pagkatalo. You brat! Not even fully grown, and dare to dismiss me so easily. Maghintay ka lang. Ang matandang Leo ay nakipagpalitan ng ilang kasiyahan kay Lito, pagkatapos ay umakyat sa itaas kasama ang kanyang mga kaibigan. Bahagyang yumuko si Teodoro Zo, magalang na sinabing, Boss, papasok na ako sa trabaho. Tumango si Lito, at agad na tumakbo si Teodoro. Sa kabilang panig, si Gian na nakasaksi ng lahat ay labis na nagulat na siya ay nawalan ng salita. Ni hindi niya pinangarap na ang mukhang walang pera na lalaking ito ang magiging may-ari ng Yan Building. Sinadya ba niyang magsuot ng basahan para lang ipagmalaki ang kanyang kayamanan pagkatapos? Sa pag-iisip nito, mas lalong nairita si Gian. Lumapit siya kay Lito, itinaas baba ang kanyang baba, at buong pagmamalaking sinabi, sa tingin mo ba dahil ikaw ang may-ari ng Yan Tower, dapat kitang ting-aling? Huwag mong purihin ang iyong sarili. Tumawa si Lito sa loob. Maliwanag, siya ang nagbabasa ng sobra sa bagay na ito. Hindi niya ito pinansin at tumalikod na para umalis, ngunit malamig na ngumuso si Gian at bumulong, huwag kang maangas. Ang gwapong lalaking ipinakilala sa akin ng kapatid ko, may-ari siya ng isang buong business street, at ano ang pagmamay-ari mo isang tavern lang. Nakahanap ng upuan si Lito at umupo. Umupo si Gian sa hindi kalayuan, at pareho silang hindi nagpansinan. Maya-maya lang, pumasok ang babaeng may-ari ng isang tindahan ng tsaa. Ate, sa wakas nandito ka na. Ang tagal na kitang hinihintay. Nagpout si Gian at nagreklamo. Ngumiti si Sister Jean, may dumating sa tindahan, kaya medyo na late ako. May nakita ka bang binata? Dapat kanina pa siya nandito. May isang binata na tama, ngunit tiyak na hindi ang iyong sinasabi. Sumulyap si Gian kay Lito, puno ng pang-aalipusta ang mukha nito. Napansin din ni Sister Jean si Lito ngayon, ang kanyang mukha ay nagniningning na nakangiti, Young Master Argel, nandito ka rin. Gian, halika at kilalanin itong binatang tumulong sa akin. Ang mga mata ni Sister Jean ay may mataas na antas ng kasiyahan habang nakatingin kay Lito, puno ng sabik na pag-asa sa kanyang nakababatang kapatid na babae na ikakasal sa kanya. Sa kanyang mga sinabi, agad na nanlamig ang mukha ni Gian. Nagulat din si Lito, hindi inaasahan na ang mapusok na batang babae na ito ay nakababatang kapatid ni Sister Jean. Isang ngisi ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Lito. He said slyly, well, we've already met. Medyo nag-chat kami ngayon lang. Nang marinig ito, laking tuwa ni Sister Jean. Tinanong niya si Gian, talaga? Paano napunta ang usapan ninyo? Nataman ba kayo? Dapat marami kayong mapagkwentuhan, di ba? Tumawa si Lito, sinabing, haha, napakasaya namin. Ang iyong kapatid na babae ay medyo may personalidad. Sabi ni Sister Jean, narinig ko ang sinabi mo, gumaan ang pakiramdam ko.
Medyo prinsesa ang ugali ng aming Gian, at nag-aalala akong hindi mo siya magugustuhan. Sumagot si Lito sa kanyang isip, hindi ko talaga siya gusto. Sa gilid, ang mukha ni Gian ay namumula, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sumunod, binuksan ni Sister Jean ang isang pribadong silid, nag-order ng kaunting masasarap na pagkain, at kumain silang tatlo sa kanya-kanyang iniisip. Sa hapunan, nagtanong si Ate Jean, Lito, busy ka ba ngayon? Umiling si Lito, at sinabi ni Sister Jean, kailangan ko pang bumalik sa shop, pwede mo ba akong tulungang pauwiin ang kapatid ko? Nag-alinlangan si Lito. Bumantong hininga si Sister Jean, ako ay isang babae na nagpapatakbo ng isang tindahan, abala hanggang sa punto ng pagkahapo, at nag-aalala ako na mag-isa ang kapatid ko sa labas, kaya... Ate Jean, stop. Ihahatid ko na siya. Walang choice si Lito kundi pumayag. Ibinigay ni Sister Jean ang ilang gold bars kay Gian, kung gusto mong pumunta sa isang lugar, huwag kang mag-alala tungkol sa pera, siguraduhin mo lang na masaya kayo ni Lito. Habang nagsasalita siya, komandat pa siya kay Gian, nagpadala ng nakakode na mensahe. Ate! Kinagat ni Gian ang kanyang pang-ibabang labi, bahagyang nahihiyang sulyap kay Lito. Malinaw na naiintindihan ni Lito ang mga implikasyon ng mga salita ni Sister Jean, ngunit hindi niya partikular na gusto si Gian, tinatrato ito bilang isa pang gawain. Pagkaalis ni Sister Jean, casual na naglalakad sina Lito at Gian sa kalye. Sinadya ni Gian na nanligaw sa kanyang harapan, casual na pinipitik ang kanyang buhok at sinabunutan ang kanyang kwelyo para mas lalo pang maakit ang kanyang sarili. Gayunpaman, nagawa lamang ng kanyang mga kalokohan na paikutin ang tiyan ni Lito. Pagkatapos maglaro ng ilang sandali, sinabi ni Lito, panahon na para iuwi ka. Ngunit si Gian ay nag-aatubili na mawala ang pagkakataong ito, pakiramdam na tila hindi interesado si Lito sa kanya. Well, I'm quite curious kung saan ka nakatira. Can I see it? Noong una ay gustong tumanggi ni Lito, ngunit agad na tumulo ang mga luha ni Gian. Talaga bang itatakwil mo ako ng ganito kalupit? Hiniling ng kapatid ko na alagaan mo ako. Ayos lang. Tumanggaw si Lito bilang pagsang-ayon. Tuwang-tuwa si Gian, sa pag-iisip na kung ganito kay Aman si Lito, tiyak na maluho ang kanyang bahay, isang tanawing makikita. Bukod dito, ang pagbisita sa kanyang tahanan ay nagpapahiwatig na ang kanilang relasyon ay hindi karaniwan. At kaya, nakarating sila sa malayo at eleganteng tirahan kung saan nakatira si Lito. Nakaharap sa kakaiba at anti-gangnayon sa kanyang harapan, kumikinang ang mga mata ni Gian, at hindi na siya makapaghintay na itulak ang gate at pumasok. Hoy! Ikinawi ni Lito ang kanyang kamay, gustong ipaalala sa kanya na nakatira din si Ning sa loob. Habang naglalakad hanggang sa hardin sa likod, sinimula ni Gian na isipin ang kanyang sarili bilang babae ng lugar na ito, na nakaramdam ng lubos na kasiyahan sa kanyang puso. Nga pala, wala ka namang girlfriend di ba? Medyo awkward na tanong niya kay Lito. Saglit na nawala ng masabi si Lito. I'm sorry, my girlfriend na siya. Sa sandaling iyon, isang matamis na malambing na boses ang nagmula sa likuran ni Lito. Nang marinig ang boses na ito, nagulat si Lito at lumingon, nakita niya lang si Ning na dahan-daang papalapit. Ngayon ay nakasuot siya ng puting damit na parang diwata, pinalamutian ng mapusyaw na dilaw na mga bulaklak. Ang makinis niyang itim na buhok ay nakatabing sa kanyang balikat, na nakatali ng dilaw na hairband. Habang siya ay matikas na lumalapit, ang kanyang damit ay umiikot ng bahagya, na nagpapakita ng isang tunay na kasiyahan para sa mga mata. Sa sandaling tinitigan ni Gian si Ning, lubos siyang nabigla. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kagandang babae sa buong buhay niya. Maputi ang balat, matangos na ilong, malasang malarosas na labi, bawat isa sa kanyang mga katangian ay tila masusing nililok ng lumikha. Sa paghahambing, kay Gian ay nakaramdam ng kababaan, tulad ng isang may sira na produkto. Si Ning Biyu ay pumunta sa gilid ni Lito, hinawakan ang kanyang braso, at sinabing, girlfriend niya ako. May kailangan ka ba? At pagkatapos, itinaas ang kanyang tingin kay Lito, mapaglaro niyang nilabas ang dila sa kanya, Kuya Lito, sana hindi kita naabala habang nililibang mo ang bisita mo. Hindi ka naman galit, di ba? Marahan na tinapik ni Lito ang kanyang ulo, syempre hindi. Nang makita ang natural na pagpapalagayang loob sa pagitan ng dalawang ito, naramdaman ni Gian na para siyang tinamaan ng kidlat sa isang maaliwalas na araw. Nagkaroon na siya ng kasintahan na kasing ganda ng isang diwata, at kung ikukumpara, para siyang clown. Hindi na nagsalita pa, durog na ang kanyang pride. Agad na umalis si Gian. Medyo walang magawa si Lito habang sinasabi niya kay Ning Biyu, Ning, tinakot mo siya. She shouldn't harbor inappropriate thoughts about other. Hindi man lang ako gumamit ng force sa kanya, napakaamo ko nga.
Nakapout si Ning sa kanyang mga labi, mukhang kaibig-ibig. Biglang lumapit si Lito kay Ning, tinitigan siya na may mapanuksong ekspresyon sa mukha. Ning, nagseselos ka ba? Dahil dito, natigilan si Ning. The next second, her fair face turned into tomato color as she stopped her foot and said, "Not at all. I was just trying to save you from the situation, stop teasing me." Hehe. Sige. Titigil na ako sa pagbibiro. Nakangiting sabi ni Lito, napakasarap sa loob.